Umuulan na naman, no? Salamat, medyo presko, pero mag-ingat tayo, bawal magkasakit, no? Mahirap magkasakit. Marinig natin sa Ebanghelyo, this is an evil generation seeking a sign. We all want signs. Naghahanap tayo ng iba-ibang signs. Sa dami ng fake news, sa dami ng nangyayari na hindi na natin alam kung ano ang tama, ano ang totoo, no? Anong katotohanan. We want signs to help us, to guide us. But, so we know how important signs are, how dependent we are in signs. So, signs. Yung Queen of Sheba, the Queen of the South, na kinakwento sa Ebanghelyo, bumiyahe ng 1,400 miles. So siguro halos 2,000 kilometers. No? Bumiyahe yung reyna, dala-dala ang kanyang mga regalo para kay Solomon. Kasi ang balita niya kay Solomon, si Solomon ay napakagaling, no? Full of wisdom, no? Napakayaman at napaka-full of wisdom. At nung nakita niya si Solomon, namangha siya, sabi niya, wow, yung kinukwento tungkol sa iyo, hindi totoo. Kasi higit na higit ka, you are full of wisdom, walang sinabi yung tungkol sa iyo. No? So talagang hamak na full of wisdom ka. No? At ikaw ay napakayaman. No? Kaya sabi, yung reyna, nung dumating, nung na-convince, she stayed for about 6 months, no, kasama si Solomon, at ibinigay niya yung kanyang regalo ng mga ginto, mga spices, at kung ano-ano mga regalo galing sa south para ibigay kay Solomon. No? Ganyong katindi yung kanyang pagkamangha kay Solomon. Pero sinabi sa Ebanghelyo, meron dito greater than Solomon. It is Christ Himself. Hanap ng hanap yung reyna ng kay Solomon, no? But we have somebody greater than Solomon. We have Jesus Christ. Hanap tayo ng hanap. Bumabiyahe tayo ng kalayo-layo. Pupunta tayo sa mga pilgrimage, kung ano-ano. Hanap ng hanap. Si Jesus, nandiyan dyan. Nandiyan dyan lang. Lord, give me a sign. Yung sign nandyan may mismo sa harap natin. Naghahanap tayo ng wisdom. Nandiyan dyan na si Jesus. Naghahanap tayo ng sign. Nandiyan dyan na. Hindi lang natin makita kasi either bulag o nagbubulag-bulagan. Nandiyan dyan na sa atin. Bakit hindi natin makita? Baka nasa kadiliman dahil sa kasalanan. Pag nasa dilim, talagang kahit na nasa harap mo, hindi mo makita kasi nasa dilim. Kaya nga napakaganda ulit, no? Walang kupas na pinapaalala ang sakramento ng kumpisal, pagbabalik loob. Pag nasa loob ka ng puso ni Jesus, makikita mo ang kamay ng Diyos. You will have wisdom pag nasa loob ng puso ni Jesus. No? Nakalista ang pangalan mo sa langit pag nasa loob ka ng puso ni Jesus. Kaya ang panyaya, lagi tayo magbalik loob para makita natin ang kamay ng Diyos. Kung hindi natin makikita ang kamay ng Diyos kasi nasa kadiliman. Ang demonyo ay maghahadlang para makita ang kamay ng Diyos. Wisdom. Muli, no, lagi nating sinasabi, ang kamunduhan gives value with knowledge. Ang kamunduhan ayaw ng wisdom. Kasi yung wisdom will say, tama na. Tama na yung yaman. Tama na yung karunungan. Tama na. Knowledge will say, more, more, more money, more kurakot, more, more, more. Knowledge. Wisdom will say, tama na. It will balance ang wisdom. Kaya ang wisdom sa kamunduhan, sa negosyo, hindi pwedeng wisdom. Hindi pwedeng wisdom. Sa negosyo, knowledge is power. Wisdom has no space in the office world. Walang halaga. Pag masyado kang full of wisdom, aalisin ka. Kasi ikaw nagbibigay ng konsensya sa kumpanya. Hindi ka pwede dito.
Kasi sinasabi mo, tama na. Gusto namin more, more, more. Kaya nakakatakot ang taong napaka-full of knowledge, walang wisdom. The wisdom of the old. Hindi ba tinatawag, no? Knowledge plus experience and the gift of God, which is wisdom. Yung kaalaman, no? Basic, left and right, no? We pray to Saint Lawrence of Brindisi, our saint today, to help us that we may have wisdom, not just knowledge, but more importantly, wisdom. Knowledge alone will definitely bring us to hell. Knowledge has to become wisdom to be able to go to heaven. Salamat sa Diyos.